kalakasan ng ating kapatiran habang tayo po ay nag-aantay sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoong Hesus. Praise God, hallelujah. At binibig po ang pagkakataon sa ating Sister Kilay sa kanyang po ang pagkakataon. Amen. Praise the Lord mga kapatid. God is good. And all the time. Amen. Praise the Lord. Siguro naman bawat isa sa ating mga kapatid ay pinagpala ng ating Diyos na buhay sa isang buong linggong nagdaan. Maraya po tayong magpatotoo, magbigay ng kalakasan sa bawat isa at maghayag ng kabutihan ng Diyos. Bago yun, mag-awit muna tayo mga kapatid. Welcome to testify this day. Welcome to testify this day. Welcome to testify in the name of the Lord. Welcome to testify this day. Welcome to glorify this day. Welcome to glorify this day. Welcome to glorify in the name of the Lord. Welcome to glorify this day. Praise the Lord. Hallelujah mga kapatid. Sino po ang may patotoo? Handog awit mga kapatid. Malaya po tayong ihayag ang kabutihan ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord mga kapatid. Unahan ko na mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Magpasalamat lang ako mga kapatid sa isang buong linggo ng daan na talagang masasabi mo na God is our provider, no? Kay ang last biyahe ko mga kapatid nung linggong nakaraan na nagdaan mga kapatid, ayun din ang reason kung bakit hindi ako nakapanambahan mga kapatid. Kay may schedule ako mga kapatid, tapos naisip ko kung i-cancel ko mga kapatid, pang 2 linggo ka na yung walang biyahe. Hindi, nagbiyahe ako mga kapatid. Tapos pagkagabi na lang, nakinig na lang ako ng preach sa YouTube devotion na lang kami mga kapatid sa bahay. Nagbiyahe ako yung mga kapatid. Loobin ng Panginoon, yung kinita ko na yun mga kapatid, nakasabat siya sa 7 days ba? Kay pang 7 days ko naman ngayon mga kapatid walang biyahe. Kaya yung biyahe ko na yun mga kapatid, talagang sinapat siya ng ating Diyos mga kapatid sa loob ng isang linggo ngayon mga kapatid. So bukas, schedule ko na naman mga kapatid. Talagang God is our provider, no? Kay sa ano ba mga kapatid, sa inaasahan mo na wala ka nang makuhaan ng budget pa para sa pagkain or sa pang-araw-araw na gastusin mga kapatid, talagang ang Panginoon gumagawa siya ng paraan mga kapatid sa isang miraculous way mga kapatid na hindi natin talaga sukat isipin ang ating isip mga kapatid talaga. Yun ang pinagpapasalamatan ko mga kapatid. Dagdag pasalamat mga kapatid, awitan ko siya mga kapatid. Sa iyong maasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa iyo namumula kapahingahan, walang
Ay, praise the Lord. Hallelujah. Praise God. God is good. And all the time. Mabuti po ang Diyos sa araw na ito mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na kumbaga yung pagpapala niya talagang nandiyan pa palagi. Kasi nag-uwi ako, nagawain, tapos ilang araw din yung absent, tapos kagabi, nag-start kami nagkaroon kami ng guest alas 3, tapos pahinga ng kunti. Hanggang yung mga kapatid wala talagang kainan, kasi doon pa lang sa loob, mayroon na naman nakaantay, tapos nakalabas kami 11:35, tapos yun nga, sa labas na lang kami nagkain. Kaya salamat talaga sa Panginoon sa pag-provide niya araw-araw ng pinansyal, ganoon din po sa kalakasan, ganoon din po sa pagtuyo. Yung sipon ko po kasi talagang sobrang iyang-iya nga ako sa mga guest kong nahawakan kasi may 90 minutes tapos lalabas ka. Nagpapaalam ako kasi yung sipon ko talagang tumutulo. Salamat sa Panginoon na natuyo siya ngayon. Talagang itinataas ko ang Panginoon sa aming buhay na kahit ako lang yung naghahanap buhay na doon talaga yung nakakakain kami ng sobra pa sa 3 bisis sa isang araw. Kaya nandugan po namin siya ng awit na aking kapatid.
Sino ba po ang may patotoo mga kapatid? Pagpapasalamat ay praise the Lord. Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid, sa kapwa ko worship team, sa ating pastor ng Senyor, at lalong higit sa pagbati sa ating Diyos ng buhay. Ako ay nagpapasalamat at sa ngayon po ay 46 years old na po ako. So sabi ng mama ko, Neil, may handa ba kayo? Sabi ko, wala. Kahit pansit lang. So salamat sa Panginoon. At kahit pa paano, sabi ko kahit walang handa, basta good health, may trabaho, lumalaban. Alam naman natin na yung regalo ng Lord talagang more blessing. Salamat talaga sa Panginoon. Naalala ko nung mga parang yung high school ako, first time ko hinandaan ng worship team. So surprise ako. Sa akin, so nasanay na talaga ako na every birthday wala talagang handa. So okay lang sa akin. So sanay na ako sa mga gano'n. Minsan may mga surprise. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pero yung pinapasalamatan ko sa Lord, yung nakilala ko siya. Na-bless ako sa Panginoon. So simula nung nakilala ko ang Diyos, tinanggap ko bilang isang tagapagligtas. So marami na pong nabago sa aking buhay. Nagpapasalamat ako sa Kanya. At yung mga miraculous na naranasan ko, napakarami na po. Kung tatanungin niyo lang, naranasan ko ng tumambling yung aking tricycle. At ito, yung kapatid, buhay pa rin. So nakwento ko na dati yan. Kasulukuyang namamasada ako. Yung tricycle ko ay tumambling dyan sa may DPWH sa harapan. Talagang yung bubong niya nasaya, tumbling talaga. So mayroon akong pasahero na 4, puro babae lahat. Alam niyo mga kapatid, kahit isa walang gas-gas. Yung tricycle may gas-gas, pero yung kami lahat, wala. So parang yung time na nandun ako, parang langit na kasi nakabaliktad ako, nakatingin ako sa kumbaga nakatiwarik na eh. Sabi ko, langit na ata. So sabi ko, salamat sa Panginoon kasi talagang yung pag-iingat niya ay grabe talaga. Kumbaga yung paliwanag. Isa rin sa pinapasalamatan ko, nung pumunta ko dito sa Kuro, nag-iisa ako. So hindi ko akalain na magkakaroon ako ng family. Hindi ko pinangarap talaga na magkaroon ng family. Pag-ari-ari at kayamanan ba tawag doon? Basta wala. Nung pumunta ko dito sa Kuro mga kapatid, dala ko isang sapatos lang. Tapos type B na pang security. Puti. Tapos blue. Ayan. Tapos sige lang. Spray ako sa Lord na sabi ko, Lord, bigyan niyo ako ng trabaho na pagdating ng linggo makakasamba ako. So matagal po yun na pinalangin sa Panginoon. Pero isang araw, one day, isang araw, tinugon ng Diyos yung aking panalangin. At dito sa iglesia ito, sa pamamagitan ng ating pastor ng Senyor, siya yung ginamit ng Lord para magpatuloy ako sa Panginoon. Ayan po, kaya ang abang ako po ay naglilingkod sa Lord, talagang yung blessing. Totoo nga na kapag sumunod ka sa Lord, yung blessing mismo yung susunod sa iyo. Hindi yung ikaw ang susunod sa blessing. Kumaga, kapag nagbagkabit ka sa Lord, kasama doon, nandun lahat. Kaya iyan isa sa pinapasalamatan ko, nagkaroon ako ng family ito. So, bukod doon, kasama ko sa pagsamba, kasama sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya, lubos ako nakagalak sa Lord, to be blessed. Pinapasalamatan ko siya, maging trabaho, lahat. Ano man ang mayroon sa akin, nagpapasalamat ako sa Lord. Pinupuri ko siya, sinasamba din natin sa kanyang pangalan, at binabalik ko na sa TMC. Amen, praise the Lord. Salamat Pastor Arnel sa iyong pagbahagi ng iyong buhay na nagbigay kalakasan sa ating mga kapatid. Amen, praise the Lord. Sino ba po ang handang magbigay ng kalakasan? Handang mo po salamat sa ginawa nating Diyos sa buhay?
Praise the Lord na ating sister. Isang magpapalang araw po sa ating lahat, sa ating Pastor Ribanyo, sa ating Pastor Arnel, at sa inyong mga kapatid, at lalo't higit po sa ating Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Praise the Lord, hallelujah, nagpapasalamat po ako sa ating buhay na Diyos, mga kapatid, na nung nakaraan nga po ay nanalangin tayo sa ating mahal na Panginoon na huwag niya pong pabayaan ang ating kapatid sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon na ilang linggo po siyang nakakasimba or buwan na po mga kapatid na isang young people po na kumbaga nakakaranas ng matinding pagsubok sa kanyang buhay. Ngunit nandoon po tayo mga kapatid bilang kapatid sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon na kahit sa cellphone lang po yung contact namin mga kapatid, lagi kong pinapaalala sa kanya yung kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At sinare ko po rin sa kanya na naalalahanin yung nangyari kay Haring David, nandoon sa kay Jose, na yung mga naranasan po ng mga kapatid, ng mga tao na nakasulat sa Biblia. Lagi ko pong sinishare sa kanya mga kapatid. Hindi po tayo nagsawa na bahagian po siya muli ng mga salita ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord na patuloy ko pong pinapanalangin sa ating mahal na Panginoon na mga young people na yung mga kapatid ay muli ay makapagsamba at makarinig po ng salita ng ating mahal na Panginoon. At salamat sa ating Panginoon mga kapatid. Hindi niya tayo binigo at nung linggo nga po mga kapatid na nag-send siya sa akin ng picture na nagsimba sila. Tapos ngayon mga kapatid, sinat ko po yung ibang mga young people. Ngayon sabi niya, tara simba tayo. Ngayon mga kapatid, sabi niya, sige ta, magsimba po kami. Salamat sa ating mahal na Panginoon, hindi man po dito mga kapatid. Ngunit nagpapatuloy po ako magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon na muli po, idinap po sila sa simbahan ng ating mahal na Panginoon. At sa Diyos lamang po, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. And praise the Lord. Napakabuti ng ating Diyos sa buhay mga kapatid. Salamat sa buhay mo sister sa paghikayat sa yung people na manumbalik at magpakatatag mga kapatid. Sino pa po? Mga kapatid, sino pa po ang may patuto sa ating Diyos sa buhay? Awit tayo mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah! Sino pa po ang may pasalamat sa ating Diyos sa buhay mga kapatid? Malaya po tayong maghayag ng kabutihan ng Diyos mga kapatid dito sa pulpito mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah! Alas awit mga kapatid, kung wala naman po mga kapatid, after ng awit na to, ibalik natin sa ating presider.
alagaan siya at hallelujah, minsan pala hallelujah, nakaraang araw, hallelujah, hindi ko inaasahan sa dami ng iniisip na mayroong tumawag dahil may na-accident din nga sa Balulog daw, hallelujah, tulang kamag-anak na hindi po natin kamag-anak, hallelujah, at nakisuyo dahil kapamilya po ng aking kapatid, hallelujah, at salamat sa Panginoon na sa kabila ng nangyari sa kanya, buhay pa rin po siya, at hallelujah, tinataas ko ating mahal na Panginoon, nakayanan nila ang problema ngayon, maging hallelujah, maging aking kapatid, tinataas ko ating mahal na Panginoon, nais ko siyang awitan, hallelujah. Natawagan ko si Sister Janet at salamat din kay Sister Janet, hallelujah, sa aking kapatid. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Maging salamat sa Panginoon din sa pag-iingat na sa aking kapatid sa hallelujah sa kabila ng mahirap ang kanyang trabaho bilang sundalo, hallelujah. Iniingatan din po siya nating mahal na Panginoon. Tinataas ko at mahal na Panginoon. Ano tayo? Praise the Lord. Ikaw. Lahat ng yaman sa mundo at kami mang pagkarba, bigyan ang puso ko kung ako'y malalamig sa'yo at malalayo ng gusto ay di ko pa rin. Ay humaparin ang puso ko pagkaman man lahat ng yaman sa mundo pagkabit ko man pagkarba bigyan ang puso ko kung ako'y malalamig sa'yo at malalayo ang gusto ay humaparin ang puso ko. Ikaw ang iyong hinahangad, ang pangarap ko'y sasabayan, higit sa'yo higit sa buhay, nais mo, ang aming nais mo, ikaw ang yaman ko, Panginoon. Ikaw ang aming hinahangad, ang pangarap ko'y sasabayan, Panginoon. Panginoong Jesus, higit sa'yo ang naman ko, higit sa lupa. Ayong kaparin ang puso mo. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap ko'y sasabihin.
luwag ginamit mo, gawin nais ko, ang taring nais ko, ang yaman ko, Panginoon. Praise the Lord. Maraming salamat po, sisters, sa inyong ibinahagi, mga kapatid. Awit tayo, mga kapatid. Bigay niyo yung pag-iingat. Ate sister. Good morning po mga kapatid, sa ng umaga sa inyong lahat, sa pastor, sa damong ito, sa ating mga instrumentalist, lalo't higit sa ating buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Nais ko lang din itaas ang dakilang Diyos sa aking buhay. Nais kong i-share sa inyo ang kabutihan ng ating dakilang Diyos dahil ng mga nakaraang taon, kung di ako magkakamali, 2024 ako po ay nagkasakit, mga kapatid. Talagang grabe po yung aking karamdaman. Ako po ay nagkasakit ng schistomiasis liver cirrhosis na kung talagang titignan mga kapatid, siguro po sa kung hindi pa ako nakilala sa ating dakilang Diyos sa panahon ngayon, siguro po mga kapatid, ako po ay nasa piling na ng ating dakilang Diyos dahil po ng mga time na yon at talagang grabe po yung aking karamdaman na talagang yelo na po yung aking mata, yung aking buong katawan, at maging yung aking buko talagang yelo na po. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil nariyan ang ating buhay na Diyos na nagpapagaling ng karamdaman kung tayo lamang po ay magtitiwala sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, noong time na yun, sabi ko sa ating dakilang Diyos, dahil na po sa araw-araw po na nariyan po na ako po ay nakalubok na lang sa bahay. Tinitingnan ko yung aking mga anak, talagang ang aking bunso po time na yun, 7 years old pa lamang po mga kapatid. Sabi ko sa ating dakilang Diyos, Lord, kung kunin mo ang aking buhay, kunin mo na ako, Lord, dahil nahihirapan na po ako. Ngunit kung dudugtungan mo pa, Panginoon, ang aking buhay, kahit 3 years na lang, sabi ko ganun sa ating dakilang Diyos, maliit pa yung aking bunso, 3 years na lang dahil sabi ko sa ating mahal na Panginoon ang dagdag mo. Ngunit nagpapasalamat ako sa ating dakilang Diyos dahil binigyan niya ako ng kapatid ng kagalingan. Ngayon, magaling na po ako at yan ang pinapasalamatan ko sa ating dakilang Diyos. At bilang karagdagan, nais po namin handugan ng awit ang ating mahal na Panginoon. Tinatawagan ko ang aking mahal na anak. Pasalamat
sa iyong shinare na patuto. Talagang napakabuti ng ating Diyos na buhay, no? Kay minsan, kahit na yung doktor pa mag-iling-iling na kay wala na ng gamot sa sakit, pero pag binigay talaga natin sa Diyos na buhay ang lahat, mga kapatid, talagang siya ang gagawa ng paraan, mga kapatid, in a miraculous way, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Sino pa po ang may patuto, mga kapatid? Amen. Praise God. Isang mabuting bagay po ang magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Magpapasalamat din po ako sa isang buong taong pag-iingat niya, dagdag kaarawan po kahapon. Salamat sa Lord sa isang buong taong pag-iingat at sa susunod na taon na naman na pag-iingat, isang nadarating. Salamat sa Kanya. Sabi ko nga, magtitinda na lang ako. Kahit na hindi ako nakapaghanda, at least healthy yung mga anak ko, isang malaking blessing na po yan galing sa ating mahal na Panginoon. Marami kang handa, kung may sakit ka naman, wala din pong pagpapala. Salamat sa Kanya. Yun nga, sabi ko nga, kasi ngayon sabi ko karawan din ng Thanksgiving din ng pamangkin ko na naglilingkod din sila. Iba-iba man yung ating mga pinagsisimbahan, isa lang naman yung ating sinasamba. Salamat sa Panginoon sa sa pag sabi ko nga, kung hindi siguro ako mananampalataya, siguro nandoon ako sa mga kalayawan. Kasi share ko lang din, isa po akong inborn Catholic talaga. Kasi dati po talaga yung bahay namin, dalawa ng mga born again, bago yung amin sa Kulyon. Talagang doon talaga yung mga panghuhusga ko sa isang born again. Kasi basta yun. Tapos nung makilala ko yung husband ko, niyaya niya ako magsimba doon sa Bintuan pa dati yung sinisimbahan nila. Nandoon talaga yung reklamo ko. Sabi ko, ang tagal naman ang simba ninyo. Grabe, nakakagutom. Yung mga ganun ba? Tapos sabi ko, hindi na ulit ako magsama kasi ang tagal-tagal ang simba ninyo, halos isang araw, ganyan. Tapos, sabi ko nga, parang kahit na nagreklamo ako, nandun yung pakikinig ko sa pastor na nagpipreach. Tapos, syempre, galing po ako ng Katoliko, di ba? Kahit naman po sino. Pero yung pakikinig ko sa kanya, nandoon naman, kahit nandoon yung sabi ko, nangangalam na yung chan ko, nagutom na talaga ako. Gusto ko nang mag-uwi na, parang gusto ko na siya yayain na mag-uwi na ako, ganyan. Kasi bagong yaya niya yung sa akin, sabi ko mag-uwi na kami. Pero hindi ako sabi sa kanya noon, tapos siguro iniisip niya, baka hindi na ako masama ulit kasi nakasimangot na ako, hindi na ako nag-iibig sa kanya kasi first time ko sumama. Tapos, siguro may gawain ulit. Sabi niya, hindi ako makapunta dyan kasi sa sinamay po yung boarding namin, yung oras na yun. Sabi niya, hindi ako makapunta dyan kasi sabi niya may gawain kami mamayang gabi. Alam niyo mga kapatid, hindi talaga, kumbaga kasi yung kapatid ko kasama ko sa isang boarding house, puro yung sa disco paggabi, punta sa mga bar, ganyan. Nung sinabi niya yun na may gawain kami, hindi ako makakapunta dyan. Kasi minsan paggabi, kung pumunta po siya doon sa boarding namin, dinadalahan niya ako ng pagkain kung ano po yung may dala niya. Hindi po ako dalawang salita, sabi ko sa kanya, sunduin mo ako, magsama ako. Samantalang nandoon yung mga reklamo ko, salamat sa Panginoon mga kapatid, dahil kahit na nandoon yung reklamo ko, hindi talaga ako tumigil pa. Yung mga hanggang sa makilala ko talaga siya. Tapos yung gabing yun, sabi niya na sa akin, magkain ka na muna bago tayo magpunta sa gawain. Sabi niya para hindi ka magutom. Tapos sabi ko, parang katatapos lang din namin kain. Data yung siguro na ng 6:30, sinundoy niya ako sa Bintuan pa kami nagsisimba. Sabi niya, sure ka na magsama ka? Kung magsama ako, di sama ako sa kanya. Alam niyo mga kapatid, sobrang nakaka-bless kahit na talaga hindi pa ako Christian noon, hindi pa ako nabaptize noon. Nabibless ako dahil sa mga priest talaga ng pastor. Kasi nanggaling kami sa lupa, sa putik. Tapos yung narinig ko, yung tumatagos talaga sa puso ko. Nakaupo ako mga kapatid, grabe talaga ba yung iyak ko noon. Tapos sabi ko, bakit parang sa akin yung tama? Kasi galing ako sa single mom, tapos ganun yung mga turo. Natuto ako magsama sa bar, sa mga disco-discohan. Sabi ko, mali pala yun, mabuti na lang may Panginoon talaga na tumutulid sa mga tao, mga kapatid. Kasi kung wala, baka talagang doon talaga ako ba, hanggang ngayon siguro, kung hindi ko talaga siya nakilala, ayun, so parang nagpapasalamat ako
kapatid, hindi rin kami nagtagal ng buwan, taon. Yan yung husband ko. Sabi niya, parang ano ba, sabi niya, kung ano daw, ganyan na, yun na yung gusto niya raw ako makasama kasi parang nararamdaman daw niya na parang ano daw ako, tapat ako sa paglilingkod ba, kahit na galing ako sa single mom ako, tapos naging mabisyo ganyan. Sabi niya, itatama ka ng Panginoon. Sabi niya, lahat ng tao ay mahal ng Panginoon. Grabe ba mga kapatid, yung ano ba, mensahe ba ng Panginoon ba? Talagang natagos ba talaga sa puso mo? Tapos, ayun, hindi na ako dalawang isip. Tapos yun, hanggang ngayon mga kapatid, sobrang nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Ilang taon na rin po akong naglilingkod. Hindi man po kami nakakasama sa mga gawain, pero nandoon talaga yung prayer. Hindi ako nakakalimot mag-pray sa Kanya, hindi ako nagkakalimot araw-araw, hindi lang sa linggo ako nagpapasalamat, pagkos araw-araw, oras-oras. Ayan, may minsan nga na bago ako matulog, hindi ako nakakapag-pray, siguro sa kapaguran ko na rin. Ginigising talaga ako mga kapatid, alas 12, parang may gumigising talaga ba sa akin? Tapos sabi ko parang may kulang. Yun nga pala yung hindi ako nakakapag-pray. Talagang sabi ko hindi talaga darating yung matatapos yung magdamag na hindi talaga ako gigisingin ba ng Panginoon para pasalamatan siya sa lahat ng kanyang ginawa, sa kabutihan. Kasi sabi ko kung hindi ko nakilala yung Panginoon, siguro ba hanggang ngayon kasama ako ng kapatid ko doon sa Sinamay, painom-inom, padisko-disko. Sobrang papasalamat ako sa ating mahal na Panginoon. Marami mang pagsubok dumarating sa buhay namin ngayon. Sabi ko nga, siguro hindi ako bibigyan ng Panginoon ng pagsubok, ng problema na hindi ko kaya. Kasi ang dami talagang mga kapatid, mga pagsubok, mga kapatid. Mismong kapatid mo, yung ano ba yan, yung bibigyan ka ng problema, pagsubok. Pero sabi ko, pagsubok lang yan, may Panginoon naman ako eh. Kaya yun, salamat sa Kanya dahil kumbaga, sabi ko siguro kung hindi ko nakilala yung Panginoon, kunting pagsubok lang, baka susubok na ako, baka doon na yung pupunta na ako ng diskuhan, ng bar. Pero dahil nakilala ko yung ating mahal na Panginoon, pray talaga ako. Pinagkakatiwala ko sa Panginoon yung mga problema ko, yung mga pagsubok na dumarating. Nandoon siya lagi. Alam ko naman na yung Panginoon ay lagi kong kasama. Kasi hindi niya ako hinahayaan na yun nga, malubog ako sa problema, laban lang sa hama ng buhay. Yun, dagdag pasasalamat, hanggang ko siya ng awit. Turuan. Hindi ko madama, hindi
Sino pa po mga kapatid? Sino pa po mga kapatid? Praise the Lord. Kala ko si Brad Gutong na eh. Okay, praise the Lord. Ayan, sister. Naman mabuti ang Diyos mga kapatid. Nais ko lang pasalamatan ng ating mahal na Panginoon sa binigay niyang kapanatagan sa aking pamilya at maging sa katatagan dito sa Coron. Bagaman na wala yung aking pamilya mga kapatid. Ngunit nandito kayo mga kapatid bilang pamilya ko sa Espiritu mga kapatid. Hindi man sa dugo pero sa ating mahal na Panginoon. At gusto ko siyang itaas mga kapatid sa isang kawitin.
panalangin sa ating Pastor Arnel. Let us pray. Lord, salamat, Panginoon, sa mga buhay na patuto namin napakinggan. Dalangin namin, O Diyos, na ito po, Panginoon, na patuloy na magbigay ng kalakasan sa bawat isa, sa mga anak kong nangangailangan, ng mga buhay na patuto na aming mapakinggan. Dalangin namin, bigyan mo pa kami ng marami pa, Panginoon, maraming patuto upang susunod na gawain mo kami, Panginoon, ay makapagbigay ng kagalakan sa iyo, masabi, mabanggit namin ang iyong kabutihan. Kaya din, Diyos, ang mga awiting makalangit na ito nabigay sa amin ng kagalakan, nagbibigay sa iyo, Diyos, ng itiim, Diyos. Dalangin namin, nabigyan mo pa ang aming puso, ang aming buhay, ang aming bibig, ng mga awiting makalangit upang ikay parangalan. Itaas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat sa mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.